Hindi lingid sa atin na may mga taong magkaiba ang paraan upang mabuhay, maaaring sa mabuting paraan o sa masamang paraan. Si Paul ay isang estudyante sa kolehiyo. Magtatapos na siya sa kasalukuyang taon. Marami siyang kaibigan sapagkat mabait at matulungin si Paul. Ngunit sa kabila ng kanyang ipinapakitang kabaitan, ay may ugali rin itong hindi kanais-nais. Pag nasa bahay kasi siya, isa itong palautos at palamura. Sa tuwing pinagsasabihan siya ng kanyang mga magulang, ay hindi ito nakikinig. Minumura niya pa ito at pinagsasalitaan niya pa ng hindi maganda. Pasigaw ito kung mag-utos na para bang katulong lang ang turing niya sa kanyang dalawang kapatid. Biyernes ng hapon, maagang umuwi si Paul. Wala na kasi itong klase. Nadatnan niyang nanonood ng TV si Jake, ang bunso niyang kapatid. Inutusan niya itong hanapin ang tsinelas niya, subalit hindi ito narinig ni Jake kaya tumayo si Paul at pinalo ito. Kuya, pasensya na po. Hindi ko po talaga narinig yung utos mo. Umiiyak na saad nito. Anong hindi, ha? Ang sabihin mo, wala ka talagang silbi. Baka gusto mong ipakain ko sa'yo ang TV. Ayoko po. Sorry po, kuya. Pautal-utal na sugot nito habang humihikbi. Siya namang pagdating ng ama't ina niya, dali-daling dinaluhan ni Aling Senya si Jake. Ano na naman bang ginawa mo sa kapatid mo, Paul? Seryosong tanong nito. Ako na naman ang mali nito ngayon. Palibasa kasi, lagi niyong ipinagtatanggol yung anak niyo. Malingaw-ngaw ang malakas na sampal. Nagulat naman si Paul sa ginawa ng ama. Buong buhay niya ay ngayon lang siya nasampal nito. Dinuro siya ng kanyang ama, ngunit walang salitang lumalabas sa bibig nito. Ang ina na niya ang umawat. Umiiyak itong nakatingin sa kanya. Anong nangyayari sa iyo, Paul? Sumusobra ka na. Pati ama mo sinasagot mo na. Parang wala kang respeto. Dahil ba sa magiging doktor ka na kaya ka ganyan na musta? Bakit? Pag sa mga kaibigan mo para kang maamong tuta. Pinag-aral ka namin upang magkaroon ka ng magandang kinabukasan, hindi upang maging masama ang ugali. Ganyan ba ang itinuturo sa iyo, Paul? Hindi ito kumibo, bagkus tinalikuran sila at lumabas ng bahay. Napailing na lang ang mag-asawa sa inasta ng anak. Wala silang alam kung saan ito pupunta at kung anong oras na naman ito uuwi. Hayaan mo nang walang modong iyon. Balang araw, pagsisisihan niya ang ugaling mayroon siya. Mula sa araw na ito, hindi na natin papakailaman ang kanyang desisyon. Nasa sa kanya kung uuwi siya o hindi. Ang importante, hindi tayo nagkulang sa pagbibigay ng payo sa kanya. Wika ng kanyang ama. Tumango na lang si Aling Senya bilang pagsang-ayon. Dumating na rin si Rod, ang pangalawang kapatid ni Paul. Hinahanap nito ang kuya niya, ngunit sinabihan lang siya ni Mang Rodolfo na kumain na lang. Hindi na rin nag-usisa si Rod dahil may pakiramdam siyang may nangyari bago siya makauwi. Nagpupuyos ang kalooban ni Paul nang umalis sa bahay. Tinawagan niya ang kanyang kaibigan na si Christian at sinabihan na baka pwedeng doon muna matulog. Pumayag naman ito kaya dumiretso na siya sa boarding house nito. O ano? May nangyari ba? Bungad nito sa kanya. Nagkunwari siyang hindi alam ang sinasabi nito. Ha? Anong nangyari? Wala. Akala ko may nangyari sa buhay nyo, kaya ka dito matutulog. Ganun ba? Wala naman. Naisipan ko lang na dito matulog. Akala ko nga hindi ka papayag eh. Ay sos, ikaw pa. Halika't maghapunan na muna tayo. Mabuti na rin na naisipan mo dito matulog. May sasabihin kasi ako sa'yo. Ano naman yun? Sandali, magkain lang ako. Maupo ka lang dyan. Tumaliman naman si Paul. Maya-maya'y habang kumakain sila, tinanong niya ito tungkol sa sasabihin nito. Ano nga pala yung sasabihin mo? Nag-usap kasi kami ni Jay at inimbitahan niya tayo sa kanilang pista.
sa susunod na Sabado. O ano, game ka? Magpapaalam muna ako. Text na lang kita kung papayagan ako. O siya, sige. Sa susunod na Biyernes tayo aalis ha. Linggo na tayo uwi kasabay ni Jay. Sa Capiz daw ang probinsya nila. Hintayin na lang natin siya sa boarding house. Sige, pero hindi ko pa alam kung papayagan ako ha. Susubukan ko lang. Kinaumagahan, maagang umuwi si Paul. Araw ng Sabado, kaya maglalaba siya ng mga damit. Nakita niya ang kanyang mga magulang na abala sa pag-aayos ng nasirang kulungan ng manok. Samantalang ang dalawa niyang kapatid ay kanya-kanyang linis ng bakuran at sa loob ng bahay. Nagmano siya sa kanyang mga magulang at saka binato ito ng magandang umaga, ngunit wala siyang nakuhang sagot sa mga ito. Bago pumasok ng bahay ay nilingon pa niya ang mga ito, pero parang hindi alintana sa kanila ang presensya niya. Naninibago siya sa kinikilos ng mga ito, pati na rin sa kanyang mga kapatid. Kakatapos lang niyang maglaba nang tawagin sila ng kanyang ina para mag-agahan. Ay, hindi pala siya tinawag. Sila lang, pero kahit ganoon, pumasok pa rin siya sa kusina kasi nagugutom na rin ito. Wala silang imikan habang nag-aagahan. Siya na ang bumasag sa nakakabinging katahimikan. Nay, itay, magpapaalam sana ako na sa susunod na Sabado may pupuntahan kami ni Christian. Saad nito, walang sagot mula sa ama niya, kaya ang kanyang ina ang nagtanong. Bakit? Saan ba ang lakad niyo? Pupunta po kami sa probinsya nila Jay sa Capiz. Biyernes ng hapon kami aalis at sa Linggo na kami uuwi. Nagkatinginan ang mga magulang niya, ngunit wala namang pagtutol sa mga ito. Maya-maya'y nagsalita ang ama niya. Mag-iingat ka doon. Hindi mo kabisado ang lugar na yon. Bago ka umalis, magbaong ka ng kalamansi at asin. Ilagay mo iyon sa iyong bulsa. Bago pa siya makasagot, ay tumayo na ito at bumalik sa labas. Hindi na rin siya nag-usisa pa. Dumating ang araw ng kanilang pagpunta sa Capiz. Nagpaalam siya ng maayos sa kanyang magulang at sa kanyang mga kapatid. Tumango lang ang mga ito. Kagabi pa siya naghanda ng kanyang mga dadalhin. Hindi rin kinalimutan ang magdala ng kalamansi at asin. Pagdating niya sa boarding house ni Christian, nandun na sina Jay. Oh, ano? Tara na. Tanong niya sa mga ito. Hindi na nag-imika ng tatlo hanggang sa nakatulog na si Paul. Nagulat pa siya nang tapikin ni Jay ang kanyang balikat. Bakit? Inaantok na tanong nito. Nandito na tayo. Kaya umayo ka na dyan. Sasakay pa tayo ng tricycle papunta sa bahay. Wika ni Jay. Sumakay na lang sila ng tricycle na nakaparada sa gilid ng kalsada. Habang bumabiyahe ay tinitignan niya ang tanawin. Namamangha siya sa ganda ng tanawin sa probinsya. Ngunit ang nakapagtataka ay kaunti lang ang mga nakatira dito. Hindi sinasadyang napagawi ang tingin niya sa may maliit na tindahan. Nakita niyang may isang hindi gaanong katandang babae ang nanlilisik na nakatingin sa kanya. Hindi niya ito pinansin at ibinaling na lang sa ibang direksyon ang kanyang atensyon. Maya-maya'y sinalubong sila ng ina ni Jay nang makarating sila sa bahay nito. Itinuro naman ni Jay ang magiging silid nilang tatlo at saka ipinasok ang kanilang mga gamit. Dahil gabi na sila nakarating, ay ipinagluto sila ng hapunan ng ina ni Jay at pagkatapos ay kumain na sila. Inaya sila ni Jay na pumasok na ng kwarto para makapagpahinga na dahil bukas paniguradong abala na sila. Pista na sa probinsya ng Capiz, bawat bahay ay may kanya-kanyang handa. Tumulong ang tatlo sa paghanda sapagkat may inaasahan ding ibang bisita sila Jay. Natakam si Paul nang makita ang lechon na napakaganda ng pagkaluto.
Aalis na sana siya nang bigla siyang abutan ng lechon. Namukhaan niya ang babae at ito ang nakita niya nang papunta sila ng bahay ni Jay. "Kunin mo na to, iyo. Baka gutom ka na eh." Wika ng babae. "Wag na po, manang. Busog pa po ako eh." "Kailangan mo pa rin kumain. Alam kong wala ka pang almusal dahil hindi pa naluto ang ibang ulam. Kaya kumain ka muna para may lakas ka mamaya sa sayawan. May sayawan mamayang gabi dito." Ayaw sana niya itong tanggapin, ngunit totoong nagugutom na siya. Kinuha niya ang ibinigay nito at nagsimula ng kainin. Sobrang saya ng pista nila Jay, kahit si Paul, aminado na nag-enjoy. Bukod sa mabait ang mga magulang nito, maasikaso pa. Kinaumagahan, maaga silang umuwi. Pagdating niya sa kanila, tuloy-tuloy siya sa kwarto upang matulog. 6:00 na ng gabi nang bigla siyang magising. Namilipit siya sa sakit ng tiyan. Pakiramdam niya parang hinahalukay ito. Lumabas siya ng silid at tinawag ang mga magulang nito. "Bakit? Anong nangyari sa iyo dyan, anak?" Sobrang sakit ng tiyan ko, Nay, at nagugutom ako. Hindi ko rin mapigilan ng paglalaway ko." Ano ba ang kinain mo doon? Saad ng ama niya. Hindi na kumibo si Paul sapagkat namilipit na naman siya sa sakit. Umalis ng bahay ang kanyang ama upang maghanap ng manggagamot. Sa bahay naman ay panay ang sigaw ni Paul. Kahit anong pagpapakalma ni Aling Senya ay wala pa rin itong epekto. Kinuha niya ang pain reliever sa kanyang lalagyan at nang balikan niya ang kanyang anak ay nakita niya ang mabagsik nitong tingin at naglalaway. Unti-unti itong nagkaroon ng maitim na mga balahibo at panay angil. Dadambahin sana siya nito, ngunit may mga kamay na pumigil kay Paul. Mabuti na lang at nakauwi na ang kanyang asawa kasama ang manggagamot, kaya napigilan nila si Paul sa tangkang pagkalmot nito sa kanyang ina. "Italoy niyo yan!" sigaw ng manggagamot. Nang maitali na ito, ay agad nilapitan ng manggagamot si Paul. "Akin na ang batang ito, hindi mo na mababawi. Ha 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 ha." "Nagkakamali ka. Kung akala mo hahayaan kitang mangyari yan, ha 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 ha. Hindi ko papagalingin ang batang iyan sapagkat kailangan dumami ang aming lahing aswang." Ano ba ang nangyari sa anak namin, Mang Tasyo? Tanong ni Mang Rodolfo. "Nayanggaw ang anak mo, Rodolfo, at kilala ko kung sino ang gumawa nito. Minsan na rin niyang hinawaan ang apo ko kaya kailangan mapatay na ito upang sa ganun gumaling na ang anak niyo. Saan ba nagpunta si Paul at nagkaganyan siya?" Tanong ni Mang Tasyo. Nilingon ni Mang Rodolfo ang nagwawalang anak. Umahaba na ang mga kuko nito. Naaawa siya sa kanyang anak kahit na suwail ito. "Mang Tasyo, pagilingin mo po ang anak namin. Pakiusap." Pakiusap ni Aling Senya. "Huwag kayong mag-alala, Rodolfo, Senya. Kung ayaw pagalingin ni Maria ang anak niyo, mapipilitan akong patayin siya upang gumaling si Paul." "Wisit kang matanda ka, kahit kailan, pero wisya talaga ang mga katulad mo sa amin." Marahang hinawakan ni Mang Tasyo ang kamay ni Paul. "Huling pagkakataon mo na ito, Maria. Pagalingin mo na si Paul." Galit na wika ni Mang Tasyo. Tumawa ng malakas si Maria na ang ibig ipahiwatig ay hindi siya natatakot sa albularyo. "Kung ayaw mo talaga, pasensyahan na lang tayo. Binigyan na kita ng pagkakataon, ngunit hindi ka sumunod." "Akin na ang batang ito, naiintindihan mo? Sa oras na makatikim ito ng dugo, ay ganap na ang pagiging aswang niya at ikaw ang uunahin kong ipapatay sa kanya." Hindi na sumagot ang albularyo. Nakayuko lang ito habang may binibigkas. Hawak pa rin nito ang kamay ni Paul at mas hinigpitan pa nito
ang hawak. Maya-maya lang ay sumigaw ng malakas si Paul na parang nasasaktan at pagkatapos inilagay ng albularyo ang kamay niya sa dibdib ni Paul. Napahiyaw ito at nawalan ng malay. Paggising ni Paul, namulatan niyang nakatunghay sa kanya ang pamilya niya. Nakita niyang umiiyak ang mga ito. Anong nangyari? Mahinang tanong niya. Hinawaan ka ng pagiging aswang, hindi mo naaalala? Nagising siya at naalala niya ang babaeng nagbigay sa kanya ng lechon. Agad niyang ikinuwento ito sa kanyang mga magulang at albularyo. Mabuti na lang at naagapan agad. Kung hindi, baka ginawa mo ng hapunan ang mga kapatid at magulang mo. O paano? Alis na ako. Paalam nito. Ihahatid sana siya ni Mang Rodolfo. Subalit tumanggi ito. Sinabihan siya na huwag nang mag-alala at patay na ang nanghawa sa kanyang anak. Inay, itay, patawarin niyo po ako sa pagiging walang modo sa inyo, pati na rin sa mga kapatid ko. Taos puso niyang sabi, pinatawad naman siya ng mga ito. Nangako siya na magiging mabuti siyang anak at kuya. Simula noon, hindi na niya sinusuway ang mga magulang. Hindi na rin niya ito sinasagot-sagot. Nagtapos siya bilang isang doktor at inialay ang lahat ng ito sa kanyang pamilya.